Tips para magkabahay ka kaagad sa Canada. Marami ang nagtatanong kung paano nga ba magkaroon ng bahay or mga bahay or rental properties sa Canada. Bibigyan kita ng mga tips kung paano mo ito magagawa in a short period of time. Actually, para magkaroon ka ng bahay sa Canada, kailangan mo lang ng 3 bagay na ito. Ano-ano ang mga ito? Number 1, may stable job ka. Full-time job or kahit part-time, basta kaya ng income mo ang mortgage payments. Ngayon, gaano ka naman katagal dapat sa trabaho mo? Most lenders sa Canada needs at least 3 months na employed ka. You need to provide a certificate of employment galing sa employer mo and a pay stub as proof of your income. Siyempre, kailangan ma-verify ng mga lender or banks na kakayanin mo nga talaga ang mortgage payments. Kasi ika-calculate nila yan, yung income mo. At dapat ay pasok ito doon sa range na tinitingnan nila para ma-approve ka ng mortgage loan. Number 2, good credit score. Credit score, ito ay isa sa pinaka-importante when you are securing a loan sa Canada. Actually, hindi lang yon. Isa ito sa pinaka-importanteng kailangan mong i-build right away pag dumating ka ng Canada. At very important din na kailangan mo itong i-maintain. You have to maintain a very good credit rating para magkaroon ka ng credibility sa mga banks or lenders. Dito kasi nila binabase kung karapat-dapat ka bang pautangin. Gwapo ka nga, kung pangit naman ang credit rating mo, hindi ka aaprubahan. Hindi ka naman kagwapuhan pero napakaganda naman ang credit rating mo, ay siguradong gustong-gusto ka ng mga bangko. So, kung ikaw ay hindi medyo pinalad sa itsura, ay bawiin mo na lang sa credit score. Okay ba? Dito kasi sa credit score na ito, dito nila nakikita kung on time ka ba magbayad ng mga bills mo, gaya ng credit cards at iba pang mga loans, gaya ng mga car payments, student loans, at iba pang mga personal loans. Kapag lagi kang nagbabayad on time, walang mga missed payments or mga late payments, mataas ang credit score mo. Pero kapag lagi ka namang missed payments or late sa pagbabayad ng mga credit cards mo, bababa ang credit score mo. So, yun yung tinitignan ng mga lenders or mga bangko. Siyempre, mas madali kang i-approve kung mataas ang credit score mo. Ngayon, ilan dapat ang credit score mo para ma-approve ka ng mortgage? Ito, depende yan sa mga lenders. But, generally, dapat at least 660 to 680 ang credit score mo para makakuha ng favorable na interest rates. Above 700 is very ideal at mas mataas ang probability for approval at syempre, mas mababa din ang interest rates. Ganun lang yon. So kapag bad ang credit score mo, mataas ang interest rates mo dahil you are considered a high-risk borrower. Pero kapag good naman ang credit score mo, mababa ang interest rates mo kasi you are considered a low-risk borrower. Kaya tip ko para mataas ang credit score mo ay dapat lagi kang nagbabayad ng mga credit cards mo at mga loans mo on time. At iiwasan ang laging pag-a-apply ng mga loan or credit cards kasi may impact din yan sa credit score mo. Huwag yung apply ng apply. Meron akong ginawang mas detailed na video about how to build and increase your credit score. You can check it out later. Number 3, down payment. Siyempre, pag bibili ka ng bahay, kailangan mo ng down payment. Ngayon, magkano naman ang down payment na kinakailangan para makabili ka ng bahay? Pag first-time home buyer ka, at least 5%. But, generally, nasa 20% ng purchase price. So, for example, ang bahay na bibilihin mo ay worth $400,000. Ang 5% niyan ay $20,000. Pag 20% naman, $80,000. Plus, magdagdag ka pa ng 3 to 5% para sa closing costs. Ito yung mga babayaran mo sa inspection, sa lawyer, insurance, land transfer tax, at legal and administrative fees. So sa 400,000 na bahay, kailangan mo ng 6,000 to 20,000 for closing costs. This is on top of your down payment. In order to show proof na may pang down payment ka at pambayad ng mga closing costs, you will need to provide your bank statements.
Yun lang actually ang 3 basic needs mo para makabili ka ng bahay sa Canada. Kailangan mong ma-fulfill ang mga yon para ma-approve ka ng bangko or lender ng mortgage. So, kung bagong dating ka lang sa Canada, those are the things you need to keep in mind. Income, credit score, and down payment. So, pagdating mo pa lang, mag-ipon ka na kaagad para sa down payment. I-build up mo na kaagad yung credit score mo. At yung income, kapag meron ka namang stable na job, ay pwede na yon. But you have to make sure na yung income mo ay pasok to cover the mortgage payments. Doon kasi ibabase kung magkano lang ang kayang ipautang sa'yo ng bangko for your house. Now, if you have all those things, madali lang ang pagkuha ng bahay or property sa Canada. Ngayon, if you want to add more properties, all you have to do is to keep increasing your income, lower your debt, maintain good credit rating, and save for down payment. Kasi kakailanganin mo pa rin yan para sa susunod na mga purchases mo ng properties. Now, paano naman kung hindi mo maitaas ang income mo dahil hindi ka pa napopromote o kaya ay ayaw mong kumuha ng second or third job? May paraan pa kaya? Meron. I-leverage mo ngayon ang first property mo or yung bahay mo. Use it to increase your income by renting it out. Ipa-rent mo yung basement mo kung may basement suite or mga extra rooms. Kaya, very very important na kung gusto mo or plano mo magkabahay ng marami or magkaroon ng mga maraming rental properties, ang kunin mo kaagad na first property mo ay yung swak na pang rental property. Ano yung mga yon? Yung may legal suites or basement suites or duplex or yung may maraming mga rooms. Let's say for example, room rates ngayon ay nasa between $600 to $800 per room. Depende sa location. So, kung meron kang bahay na maraming rooms, let's say 5 bedrooms, 3 sa taas, 2 sa baba. Pinaupahan mo yung 2 rooms sa baba for $600 each. That is $1,200 or $1,200 per month extra income for you. You can use that to pay your mortgage, utilities, or groceries. Sa taas ng cost of living ngayon, we all need that little extra. And somehow, that's the whole point of this real estate investing. To cover up most of your expenses and help you earn income passively. Now, knowing this, medyo mahihirapan kang makakuha or mag-accumulate ng maraming properties sa mga major cities like Vancouver and Toronto kasi ang mamahal na mga properties dyan unless na lang na marami kang capital. Mas madali mong magagawa ito sa mga smaller cities or mga rural areas kung saan much cheaper ang mga prices ng mga bahay. But make sure, of course, that you do your research and due diligence. Location is one of the factors in real estate investing. For example, makakakuha ka ng 2 or 3 properties in smaller city for the price of 1 small condo or apartment in a big city. So, kung i-consider natin ang income potential, mas marami kang income kung marami kang units na mapapaupahan. Let's say you have 3 properties. Each property has a basement suite. So, pwede mong ipaupa yung main floor at yung basement. So, 2 ang tenants mo sa isang bahay, yung sa taas at sa baba. So, if you have 3 properties, you will have 6 tenants. Another option is to rent it out per rooms. So, kung ilang rooms meron ka, ganun karami ang tenants mo. Mabakante man yung isa, meron ka pang income kasi marami ka pang other tenants. Just do it right and you will have many properties in a few years. But again, do this with caution. Huwag pabigla-bigla. Always do your numbers. And also, always choose the right property. Now, if you want to learn more how I got 5 properties in 2 years, watch this video next.